Alas 10 pa lang ng umaga ngayong araw, December 24, pumunta na sa terminal ng bus si Nanay Pilar para makapag-book ng kanyang tiket papuntang Pasay City. Anya, balak niyang bisitahin ang kanyang ama at doon ipagdiwang ang Pasko. Ang problema, alas 11 pa ng gabi pa ito aalis, kaya naman sasalubungin niya ang Pasko sa daan. Oo, Okay lang po yun okay lang. Kasi, oo, hindi naman ano yung Christmas. Pag meron ay kasi hindi naman ngayon lang kami kasi magbibiyahe. Kasi Christmas naman hanggang sa katapusan New Year. Isa lang si Nanay Pilar sa daang mga pasahero na sasalubungin ang Pasko sa daanan. Pero di gaya ng inaasahan, wala nang masyadong pila sa mga terminal ng bus ngayong araw. Ito'y dahil dumagsa ng ilang pasahero noong weekend hanggang Martes para bumiyahe. Taliwas din ito sa inaasahan ng bus driver na si Jimmy. Ang kanyang bus biyaheng Cagayan hindi pa makaalis dahil kakaunti pa lang ang pasahero. Mas marami nung nakaraan. Bakit po kaya? Siyempre, nakauwi na siguro yung iba ma'am, kaya kukunti na ngayon. Bukod sa mga bus terminal, puno rin ang terminal ng mga UV Express na biyaheng Pangasinan. Ang ilan naghintay ng halos 1 oras dahil sa tagal ng mga van. Medyo mayat pa lang madam. Ti lang mo urno anti pasayros mi traffic gimin madam di ko. Jadi panag umay ti luglugan. Traffic di takin lug. Depende di pasayros madam no dapay ngem hanggang alas 10 kami ti Dagupan. Okay. Dagupan di San Carlos Lingayen 6:30 o 7 o'clock. Nauna nang naramdaman ng mabigat na daloy ng trapiko 1 linggo bago magpasko, lalo na sa Central Business District. Sa kabila nito, tiniyak pa rin ng mga bus company na patuloy silang mag-ooperate hanggat may pasahero pa. Angel Arquero, RNG News.